Yung kay dating Speaker Martin Romualdez, teka muna, itanong muna natin. Kliyente niyo po ba si dating Speaker Martin Romualdez? Hindi po at Ayan, never po mabuti. naging kliyente. Mabuti. Okay. Parang nasa ganong sitwasyon din si Speaker Martin dahil kanina may binasa kami na news item. Frozen na po yung kanyang account. Nagyayelo na po ngayon yung kanyang account. In-announce ni Ombudsman. Oo, upon the request daw po ng Ombudsman. Kung po ba yun? Under investigation siya ng Ombudsman. May kaso na ba sa husgado to? Wala pa ho. Wala pa. Oh. Wala pa. Wala pa. Pagka ganun, punta tayo sa proseso. If a person is being investigated by the Office of the Ombudsman, pwede nang i-freeze yung kanya account? If it's regarding plunder or graft, etc. Okay, ganito ho yan, no? Bilang kasagutan, pwede. Pwede ho. Sapagkat hindi naman kinakailangan magkaroon ng aktual na kaso sa husgado upang magkaroon ng freeze order. Okay? Sapagkat ang anti-money laundering law natin, ang intensyon ho nito is to preserve the suspected proceeds of a crime. Gaya ho ng anti-graft and corruption crimes, kidnapping, piracy, money laundering, etc. To preserve the funds and assets which is ill-gotten, supposedly. Subalit, ito po ay pwedeng questionin. Ex parte ho yan eh. Ibig sabihin, pag nag-apply for a freeze order, ang ombudsman, through the AMLAC, hindi ho pwedeng diretsong ombudsman. Kinakailangang dumaan sila sa Anti-Money Laundering Council. Okay? Doon ho, hindi kailangan na magkaroon ng probable cause yung yung AMLAC eh. Ang maghahanap ng ang obligasyon ng AMLAC is to present evidence na this is number one, illicit ang source, or number two, money laundering, number three, prove that there is probable cause, and number four, there's a danger of dissipation or concealment. Ito kinakailangang patunayan nila sa Court of Appeals. Trabaho ho ng Court of Appeals is to find probable cause. So ngayon, dahil nag-issue ng Court of Appeals ng freeze order, they supposedly found probable cause. Subalit, dahil ex parte ito, si former speaker can question it, can challenge it. How? Number one, he can prove that this is not illegally acquired wealth. It is not connected. Hindi ito konektado sa graft. Sapagkat meron siya talagang kapasidad na magkaroon ng ganitong yaman or ganitong deposito dahil may mga negosyo siya na kaya itong patunayan or suportahan suportahan. Pangalawa, na wala naman siyang money laundering na ginawa eh. Number three, there is no threat of dissipation. Hindi naman ito mawawala, hindi naman ito itatago eh. Dahil ang purpose nga ng freeze order is to prevent dissipation or concealment. And then, finally, walang probable cause. Ano ba yung probable cause? Ang probable cause is, ito yung chain of events or set of events that will that will convince a reasonable mind that a crime was probably committed and that the person involved is probably guilty. Probably. That is rebuttable. Ibig sabihin, pwede mong tuligsain. So, pwede kang mag-file ng motion to lift the freeze order and then patutunayan mo ngayon. Bakit ganito yung proseso? Kasi yung pag-issue ng freeze order, ex parte. Ibig sabihin, hindi kinakailangang ipaalam doon sa respondent, doon sa may-ari ng account. Malalaman na lang yan pag may freeze order na. Gaya ho nang nangyari ngayon. So, pwedeng gawin ng mga abogado ni Speaker Romualdez, mag-motion sila to lift the freeze order. May relief ho naman sa batas. Di ba yung freeze order, may ko naman, di ba? 20 days. May period ho. Period yan, specific period. 20 days. Pero in 20 days, pwede ho ma-extend yan to a maximum of 6 months. Pero, mas mahigpit ho yung threshold na yun, evidentiary threshold. Pag humingi ka na extension, dapat yung probable cause mo should continue
to subsist beyond the 20-day period. Dapat, ibig sabihin yan, there is a continued and stronger threat. Mas mataas yung evidentiary threshold kung hihingi siya ng extension. Mas mahigpit ang magiging batayan ng Court of Appeals. Attorney, pag humingi ng extension ng AMLA.